Hi guys! Good morning! Today guys, nandito ako sa bundok. Ayan, kasama ko yung kalabaw. Ayan yung kalabaw, hinihila ko kasi nga dadalhin ko siya sa maraming damo. Para mabusog naman itong kalabaw na to kasi gutom na gutom. Ayan. Dalawang kalabaw yung dala ko. Buti yung isa, hindi ko na kailangang hilahin kasi sumusunod naman dito. Ayan guys, magpupunas muna ako ng pawis. Grabe! Grabe, nakakapagod. Buti may dala kong panyo pamunas. Oh my God. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapunta dito. At kinakabahan ako. Alam nyo guys, hindi ko alam kung tama yung kalabaw na kuha ko kasi napag-utusan lang ako. Kasi nga, yung kapatid ko talaga ang nag-aalaga dito. Eh, pumapasok yung kapatid ko sa school. Kaya ako muna napag-utusan ng nanay ko. Hindi ko alam kung tama ito. Ayan, sana mapanood ko ng kapatid ko kung tama itong kalabaw na nakuha ko. Kasi nga, pero ang alam ko, dalawa lang yung kalabaw namin. Pero hindi ko alam kung ito ba to. Oh my God. Kinakabahan ako. Kasi nga, ang daming kalabaw na nakita ko. Ay, ito yung napili ko. Dalawa. Magkadikit sila. Ng pinagtalian. Sabi ko, baka ito. Baka lang. Tapos hanapin ng may-ari nun kung nasaan yung kalabaw niya. Yari ako, my God. Hindi ko kasi alam yung itsura ng kalabaw namin. Ito lang agad yung sa isip ko. Ito agad yung nakuha ko. Oh my God. Nakabahan ako. Alam nyo guys, ginagawa ko naman to dati. Pero matagal na. Matagal na nakalipas nung ginagawa ko ito pagpapakain sa kalabaw. Kasi nga, di ba, nag-Maynila nga ako. Tapos ngayon lang ulit. Ayan, binabantayan ko yung kalabaw. Kainin yung saging. Ay, hindi naman sa amin itong lupain. Kaya nga mahirap na kapag nakain yung mga saging nila. Kinain ng kalabaw namin. Oh my God. Ayan, kailangan talaga bantayan. Yari talaga ako sa may-ari pag nakain talaga yung saging. Heh! Ayan. Buti pa kainin. Buti binugaw ko. Ayan, dalawa lang yung kalabaw namin. Hindi ko pa nga sigurado kung sa amin to. Kinakabahan ako. Baka sundan ako ng may-ari. Nasa yung kalabaw ko. Sabihin na ito lang pala yung kalabaw ko. Ba't mo kinuha? Kabahan ka na. Ay! Hindi ko alam. Bahala na. At least, kung hindi man sa amin yung kalabaw, at least busog. At least busog. Kasi pinapakain ko. Tapos yung totoong kalabaw pala namin, gutom na gutom. Time check tayo. Ayan, alas 7 na ng umaga. Yung nanay ko nga, minsan kapag pupunta dito sa kalabaw, naku, madilim pa lang, nandito na, para daw mabusog agad yung kalabaw. Eh ako hindi ko kakayanin pag madilim. Pwede ako umahon ng bundok mga 6:30. Basta may araw, ganun. Ayokong umahon ng bundok pag madilim-dilim. Mamaya may aswang pa, mamaya kainin ka ng aswang ay. Yari ka sa aswang. Anyway, hindi pa ako kumakain. Buti may dala akong Skyflex tsaka tubig. Ayan. Dito yung Skyflex ko. Para pag nagutom ako, meron akong kakainin. Na dalawa to, na sa bag yung isa. Alam nyo, hindi ako sanay na mag-isa lang ako dito sa bundok. Gusto ko kasi pag ahon ako ng bundok may kasama ako. Niyaya ko kayo na yung pamangkin ko kayo niya si mama kasi nga daw malayo. Di wala akong choice. Ako pumunta dito sa bundok mag-isa. Ayun guys. Ayan, nagmamasid-masid ako mamaya. Meron pumunta dito hindi ko kilala. Naku. Mawawalan kayo ng magandang babae sa buong mundo. Naniwala naman kayo. Eme lang yun. Ayun guys. Diba ang lawak ng lupain namin, charis. Hindi ko nga alam kung kayo ng lupain to. Grabe, ang daming mga insekto. Ayan. Alam nyo, ang sarap dito manirahan sa bundok. Actually, nakatira naman kami sa bundok. Ilang beses na namin naranasan tumira ng bundok. Masaya pero nakakapagod.
Ayan, magpakabusog lang kayo mga kalabaw kasi gutom na gutom nga kayo. Ay, yung isa oh. Ayan, kumain lang na kayong kumain. Ayan guys, kwento ko lang. Kayo na kasi, nung kukain ko nga yung kalabaw doon sa pinagtalian. Aba, natakot sa akin. Kinabahan din ako kaya. Mamaya, suwagin ako. Or ano pa man. Natakot ako kasi nga. Natakot din sa akin. Takutan kami ng kalabaw. Tapos, mas natakot ba ako doon sa malaki kasi nga baka suwagin ako. Diyos ko, buti na lang. Naging mabait. Ay, ngayon ko lang palang nalaman, lalaki pala yung malaki. Lalaki pala ito. Akala ko babae. Lalaki pala yung kalabaw malaki. Tapos hindi ko alam kung babae din yun, yung maliit. Magandang mag-alaga ng kalabaw na babae kasi nga, dadami kasi nga, syempre mabubuntis o anak. Mabubuntis sa anak, di ba? Wala kasi akong kausap dito, mag-isa lang ako. Diba, ang hirap mag-isa. Para kung baliw dito, nag-iisa akong nagsasalita. Ayan guys, nandito na ako sa dati namin tinatambayan ng aking kapatid kapag nagpapakain kami sa kalabaw. Ayan na. Ayan. Ayan, nakikita nyo naman yung poste at merong mangga doon. Doon kami tumatambay ng kapatid ko. Ayan. Medyo patag na siya dito compare dun sa baba na pinagpwestuhan ko. Dito kasi. Ayan. Pwede ka magtakbo-takbo dito. Exercise ba? Ayan, medyo mahangin na dito. Ayan. Dito kami, nung maliit pa yung mga kapatid ko, dito kami nagtatambay dito. Kasi nga dati, medyo malago pa yung damo dito. Pero ngayon, parang manipis na yung damo dito. Ayan. Ayan guys, kung mapapansin nyo, sa likuran ko may mga bakod na. Siguro, pinagbawalan na natin pumasok dito yung mga kalabaw. Ayan. Nilagyan nila ng bakod. Hanggang dulo. Ayan. Pag pinilit kong tumawid dyan at lumusot or ano pa man, sigurado, tusok yung puwet ko dyan. Ang talas niya, no? Yung bakod yung maraming tusok-tusok. Ano ba yan? Naku po. Siguradong tusok ang puwet pag pumilit dyan na pumasok sa loob. Kaya dito lang ako. Ayan guys, nagugutom na ako. Kainin ko na Skyflex. Ayan guys, kunti na lang yung tubig ko. Wala na akong tubig. Ayan. Ang panahon ngayon, painit ng painit na. Sobrang init na dito sa pinupwestuhan. Malapit na mabubusig yung kalabaw. Ayan o. Kita naman yung sikat ng araw. Sobrang init na. Uwi na rin ako maya-maya.